narito ang programang totoong-totoo, Tambayang Mocha at Drew. Programang magliliwanag ng ilang mahahalagang mga issue. Tambayang Mocha at Drew. At ngayon, narito na sila upang maghatid ng saya sa bawat Pilipino. Mocha Uzon at Drew Olivar sa programang Tambayang Mocha at Drew sa DWIZ. Magandang tanghali po mga kasosyo. Welcome po sa Tambayang Mocha at Drew. Baklo, kamusta ka na? Ako si Mocha Uzon. Madam, okay lang ako. Namiss kita, Baklo. Yes, namiss din kita. Parat ka kasi ang absent. O talaga? Parang wala ka rin nung Lunes eh. Ay, hindi. Nandito Lunes? ako, by spirit. Kasama po natin, Attorney Nick Nangit. Maganda nga po. Good morning night sa lahat, mga TMD, kasosyo natin, at saka mga katambay. Yes. Opo, wala po si Attorney Trixie ngayon dahil meron po siya inasikaso. Pero huwag kayong mag-alala dahil andito naman po si Attorney Nick Nangit, isang napakagaling na attorney, ang ating tax guru. Ang ganda ng kuhan. Damit ni attorney. Talaga nakakakuhan. Yung aura, maganda, di ba? Ang ganda rin sa'yo, di ba? Laging ito na lang, no? Oo nga. Tapos, Pag tumindig yan, ha? may plancha ka ba? Kalahati, di ba? Magulo yung hair ko. Hindi, ha? Hindi yung damit. Ay, sama na. Regaluhan kita. Hindi na nakikita yung yung Akala. Teka lang, may nagpapabati. Batiin ko na ito, baka makalimutan ko pa. Happy birthday po kay John Lawrence Pantaleon. Ngayon ang kanyang birthday. Ay, hello. Happy birthday to you. Happy birthday. Galing, di ba? Siguro, madam, nagwa-white ka na parang yung damit mo, hindi mo yung mamahalin, di ba? Ganyan, para, di ba, kapag yung mukha kang mayaman talaga, hindi ko naman sinasabing mukha kang dayok-dok, di ba? sige. Pero, sinasabi ko lang na, baka mamaya kapag sobrang mamahalin talaga mga damit mo, habulin ka ng BIR. Ay, gano'n. Oo, ganun, di ba? Okay lang, magpapatulong ako kay Chris para i-fix niya. Oo nga. Magiging tax Why nito. not? Dapat ang bag mo, madam, hindi ganyan. Dapat yung GMA Foundation. GMA Foundation? Oo, yung mga bag na pinapinigay gano'n. Para hindi tayo kung pag-isipan na, na mayaman niya, dapat magbayad ng tax. Ay, grabe. Dahil tax Wednesday po ngayon, ladies and gentlemen. Share our live video. Diba? Ang tahimik ko kahapon, pero babawi ako ngayon. Oo, share po natin. Siyempre, marami tayong pag-uusapan ngayon ng mga mainit na issue. Ayan na po siyempre ang Cristeta versus Lagreta. Pangalawa, ito nga yung pag-aproba ng bill na bababaan po ang age of criminal responsibility mula 15 years old to 9 years old. Okay, kasi usapin po yan at marami na naman siyempre kumukontra, marami din ganito, ganyan. Alamin po natin kay Attorney Nick Nangit kung ano ba yung provision, Tama. di ba, dyan Yes. sa Tama. inaprobahang bill na yan para Let's magkaroon go. ng kaliwanagan. Pero bago yan, kanta muna tayo, Drew. Nang? Magkasuyo buong gabi, magkayakap sa... umaga. Ano ba? Wala na, Bigla-bigla ka pasensya na magugot ng pan. Magkasuyo buong gabi, magkayakap. tuwing tanghali. Ganun ba yan? Hindi ko alam. Hindi, kasi naisip. Hindi. Ewan ko ba kung ba't ko gustong kantahin yan? LSS. Oh, anyway. Yes. Oo. Ito nga, batiin muna natin yung mga nanonood sa Hong Kong. Beatrice Misa. Hello, Beatrice Misa, kasosyo from Hong Kong. Hi daw po, Attorney Nangit from Annie Gatchilian Agni. At from Saudi with Love, marhaba. Yes. Juanito Sanchez Jr., ang ating mga mahal na OFWs dyan sa Saudi, Hong Kong at iba't iba pang lugar. Ay, madam. Sa Canada, si Rean Vergara. Yes. May nagtatanong, ang dami nagtatanong, pupunta ba ka daw ba sa Hong Kong ulit? Sabi. Ay, punta tayo. Ay, oo nga. Baka sa Pwede na ako. February. Pwede Oo ka nga, na. pwede na ako. Oh, sayang. Wala ng space. Ay, ganun. Ngayon, di ba? Pwede Mabuti ka pa na. yung mga libro na ibebenta doon. May space. Ako Pupunta wala. tayo doon. Pupunta tayo doon. Wala kasing kwentang bakla. Ano ba meron doon? Ba't tayo pupunta doon? Hindi, in-invite nila. Gustong-gusto daw kayo. Ang dami daw kasi doon. Ay, Boboto talaga sa inyo. Buboto? Oo, boboto talaga sila. Na zero vote talaga sila sa mga
mga yellow doon. Oo, at saka yung mga terrorist sympathizers sa mga party. Kasi ayaw nila sa Chinese. Kaya ganun. Punta tayo doon. Rose Lane Pisquiza from Hong Kong. Gandang tanghali. Okay, sige. Pag-usapan po natin since it's Tax Wednesday with our tax guru, Attorney Nick Langit. Ito nga po yung latest issue na hindi nga sinagot ni Chris Aquino, Tama, di ba? Yung yes. akusasyon ni Gretchen Barreto, na Greta kay Chris na siya ay tinawag niyang fixer ng Yes. tax nitong, sabihin na natin Alice in Wonderland. Oo, Yun yung sinabi. tama. Yung Alice in Alice. Wonderland, oo. Oo, na parang mayaman ba ito, negosyante, whatever. Oo, Yan. contractor daw siya Sige. eh. Oo. Mayaman nga, may galis naman. Pero yun nga, di ba? So, sinagot ni Chris, hindi niya sinagot. Ang pinost naman ni Chris doon ay yung katibayan na si Chris ay number 1 taxpayer. Tama, oo. Ganyan. So, sige nga, Attorney Nick. Oo, kasi nga nakakagulat yung reply. Kasi normally, syempre, balitaktakan yan. So, syempre, sasagot si Cristeta, Chris, kay, La Greta, di ba? Sasagot yan. Pero nagulat ako kasi imbis na siya ang nag-reply, yung Divina Law Office ang nag-reply. At hindi man lang sinagot directly yung sinasabi nila Greta. Indirectly pa. Ang sinasabi pa doon na parang may warning pa sa mga mga tao na mag-share daw noon kasi unjust vexation daw. Ibig sabihin, mga gawaing nakakabugnot o nakakabwisit para kay Chris Aquino. Kasi unjust vexation, kumbaga nainis daw siya. Pag nainis siya, pwede niya sampahan ng kaso. Pero hindi talaga sinagot yung mga accusations o mga isiniwalat ni Lagreta. Yun ang nakakabahala doon. Kumbaga, evasive eh. Nabanggit ko yan doon sa isang TMD episode natin na nilagay ko, evasive. Ibig sabihin nila, malayo ang sagot ng Divina Law Office doon sa mga accusations ni Lagreta. At ang sinabi pa doon, totally off tangent, totally wala namang kinalaman. Ang sinabi pa roon na large taxpayer daw si Chris. Hindi naman tinatanong dito kung large siya or small taxpayer. Ang tinatanong dito, ang sinasabi ni Lagreta dito na di umano si Chris daw ay nilakad yung mga papeles nitong si Alice in Wonderland para mababaan yung kanyang taxes. Yun ang issue doon eh. Kung siya ay nilakad nga niya. So hindi to tanong na nagbabayad ba siya ng taxes. Parang sinasabi lang ng Divina, bakit lalakarin daw kung siya mismo nagbabayad? Pwede ka naman maglakad ng papeles kahit na ba malaki ang bayad mo sa BIR eh. Precisely kasi nga kilala ka, nagbabayad ka na malaki, kaya may influence ka, di ba? Yes. So pwedeng mangyari yon. Ngayon, siguro tingnan natin ito kung may katotohanan ba ito. May posibilidad. Okay, may posibilidad. Hindi natin masasabi na fake yun or hindi natin masasabi na hindi totoo. Okay? Kasi alam niyo naman, 'di ba, pag may usok, may apoy, 'di ba? Alam natin yan, yung kasabihan na yan, di ba? When there's smoke, there is fire, di ba? Ngayon, kaya lang hindi natin alam yung detalye nung nangyari yung kaso nitong si Alice in Wonderland. Kasi siguro maganda mapaliwanagan natin ang mga nakikinig, ang mga katambay natin at saka kasosyo, kung kailan ba pumapasok ang isang commissioner. Kasi itong allegedly, itong si Commissioner Kim Henares nga daw ang tumulong. At right now, si Commissioner Henares is within the payroll ni Chris Aquino. Ngayon. Yes, that's true. Verified yan. Consultant niya. Consultant siya. Personal accountant plus consultant, lalo na sa tax affairs. Diba? So, tingnan natin, ano ba yung kapangyarihan ng isang commissioner? Okay? Ang kapangyarihan ng isang commissioner masyadong malawak. Pwede siyang kumuha ng mga impormasyon kung saan-saang sources kung nalalaman niya o nababalitaan na ang isang tao o isang kumpanya ay hindi nagbabayad ng tax ng tama. Okay? So malawak. Pwede rin siyang tawagin niya mismo yung kumpanya or yung tao or yung representative para ipaliwanag kung bakit hindi nagbabayad ng taxes. Okay? Malawak ang kapangyarihan ng commissioner. Ngayon, hindi natin alam kung nung time na yon ay meron ng assessment itong si Alice in Wonderland. Kasi ang proseso ng pag-a-assess sa inyo ganito, no? Kunyari, may negosyo si Drew, ayan, kunyari, yung pagbebenta mo ng iyong coffee table book. Na walang table. Na walang table at walang kape. So, nagbebenta siya, di ba? Yes. Ngayon, sabihin natin, registered ang business mo. Kunyari, marami kang binibenta talaga last year. Tapos ngayong year na ito, 2019 na, no? Pwede kang padalhan ng BIR ng tinatawag na Letter of Authority or LA.
yung letter of authority na yon ay tungkol sa taxes mo last year, 2018. Okay? Kasi syempre tapos na yung taon, titingnan ngayon ng BIR kung nagbabayad ka ng taxes mo noong 2018. So ngayong taon nito, papadalang ka ng LA. Yung LA na yan, meron na ngayon tinatawag tayo na electronic LA. Ibig sabihin, email na lang siya. Email. Oo. So meron ka dyan. Ang nakalagay dyan, nakasaad dyan, na ikaw ay meron daw assessment na ganito, na hindi ka daw nagbayad ng ganito, or kulang ang binayaran mo, yung deficiency na sinasabi, at kailangan magpaliwanag ka within so much number of days. Ngayon, kasabay niyang LA na yan, o ELA, kung electronic yan, kasabay niyan yung tinatawag na Notice for Informal Conference. Ibig sabihin, pinapatawag ka ng BIR para mag-usap. Okay? Magdadala ka ng mga dokumento mo, ipapaliwanag mo kung bakit yung assessment ng BIR ay mali. Kasi kunyari kay Drew, sasabihin sa'yo, may babayaran ka 1 million, ikaw man nagulat ka. Bakit 1 million, di ba? Sa pagbebenta ng coffee table book, di ba? So sabihin ng BIR, magkakaroon tayo ng informal conference. So pumunta ka sa opisina ng ganito, ganitong oras, ganitong araw, at dalhin mo mga dokumento mo. So syempre pupunta ka, di ba? You have so many number of days para tuparin yan. Okay? So pagpunta mo roon, okay, present mo yan. Pag naipaliwanag mo naman na maayos, o di tapos, ibig sabihin, kung anong babayaran mo lang, yun lang. Pero pagka hindi kayo nagkakasundo, ayan, dyan ngayon may problema pag hindi nagkakasundo. So, babayaran ko dahil mayaman ako. Ayun, no? Tama, oo. Nasa sweater. Okay. Oo. So, ano yan, pag hindi kayo nagkasundo, then, diyan na ngayon papasok yung kung ano ang dapat mong gawin bilang taxpayer. Oo. Ang pwede mong gawin diyan is ang gagawin pala muna ng BIR kasi nga pinadalan ka nga ng letter of authority, LA. Tapos hindi kayo nagkasundo, so sasabihin ng BIR, sige papadalan ka namin ng PAN. Ibig sabihin noon, Preliminary Assessment Notice. PAN, okay? So yan, kailangan sagutin mo yan. Kasi may number of days lang yan, 15. 15 days para sagutin mo yan. So 15 days, ipapaliwanag mo. Kailangan pero yung PAN na yon, nakalagay dapat doon kung ano ang basehan ng BIR. Kaya kanya ina-assess ng 1 million. Lalagay doon yung batas, yung mga regulations, o yung mga kaso na nagsasabing dapat magbayad ka talaga ng buwis. Ganyan. So ikaw naman protesta ka within 15 days. Okay. Pag ikaw ay nanalo o dissolve, okay lang. Pero paano pag natalo ka? Okay. Protesta so pag ulit. Protesta. Kailangan, ang gagawin ng BIR, papadalang ka ng fan. Fan naman ngayon, hindi yung pamaypay. Follower. Oo, final assessment notice na may kasama ang FLD, ibig sabihin final letter of demand. Ibig sabihin noon, sorry, binigyan ka namin ng pagkakataon, may pan ka, hindi mo na-explain, okay, so fan na ngayon. So ngayon, mapipilitan ka ngayon talagang sagutin, ano? Kaya lang, pwede kasi mong, kunyari, kulang yung oras, kasi you have, 60 days to submit documents. Kung hindi mo na kulang yung oras, kulang yung panahon, kailangan mo ng time, more time to present. So, sasabihin sa'yo ng BIR, pumirma ka ng tinatawag na waiver. May waiver kasi. Waiver of yung tungkol sa statute of limitation kasi may prescriptive period yan eh. Sabihin, within ganitong period, dapat sagutin mo. Pag hindi, sorry na lang, wala ka na magagawa, magbayad ka ng tax. Pero, pwede ka mag-submit ka ng waiver. Ibig sabihin noon, hindi mo sasampahan ng kaso ang BIR pag hindi nila natapos yung assessment within a certain period of time. Kumbaga, sige, extend tayo, pwedeng umabot yan ng 1 year, ganyan. So, pipirma ka doon, papareceive mo yan, and then tatakbo ngayon yung kaso. Hindi ka bibigyan ng fan. Hindi ka pa muna bibigyan ng final assessment notice kasi nga may waiver ka. Okay? Pagka nagkasundo na kayo, nagkaayos na, ibig sabihin, babayaran mo yung taxes, okay, bayad ka. Pag hindi, sasampa ka na sa korte. Korte na ang punta niyan. Court of Tax Appeal. So, yung may proseso. Ngayon dito kay Alice in Wonderland, hindi tayo sure kung nasa ang estado ba siya. Kung nasa PAN, or nasa fan. Oo, hindi natin alam kung nasaan ba talaga. Kasi ang sinabi lang ni Greta, nakipag-ayos. Ngayon yung pag-aayos na yan, kailan ba nangyayari yan? May tinatawag kasi tayo sa tax code natin na compromise at saka abatement. Okay? Compromise at saka abatement. Pag sinabi mo abatement, ibig sabihin, nagkamali kami, sabi ng BIR. Nagkamali ako, sabi ng BIR. Sige, wala ng tax, mag-i-issue yan ng abatement notice na sinasabi, okay, wala ka nang babayaran tax kasi nagkamali ang BIR. Okay. Or cancellation yun ng assessment. Okay.
punta tayo doon sa compromise. Yun kasi ang pumapasok doon yung fixing, yung compromise na yan. Kasi may rules. Kapag ikaw ay cannot afford financial incapacity, at least man lang 10% mababayaran mo. Pag at least 10% mababayaran mo, then pwedeng pumayag ang BIR na makipag-compromise. Kasi somehow magbabayad ka ng 10%. Okay? Ngayon, pwede rin naman na may 40% kang babayaran. Pag 40%, okay, maayos na lahat. Pero may mga exceptions na hindi ka pwedeng makipag-compromise kapag may pumasok ka sa exceptions. Okay? Siguro itong si Miss Alice in Wonderland. Wonder Dog. Oo. Okay. Oo. Baka siguro siya ay pumasok dun sa tinatawag na compromise na dahil nga baka yung kanyang kumpanya siguro bankrupt na o kaya baka maraming dahilan kasi na pwede niya i-raise. Kaya tuloy, nakiusap siya. Di ba billions daw yung babayaran, di ba? Imbis na billions, napababa. Kaya lang, nagtataka lang ako, bakit si Alice in Wonderland hanggang ngayon tahimik? Kaya lang kasi sa tax natin, jurisdictional, ibig sabihin, sa loob lang ng Pilipinas, hindi pwedeng sa abroad. Unless mapansin ng commissioner natin ngayon na meron kasing fraud na nangyari or omission. Kasi ang assessment sa'yo within 3 years, so kunyari, Drew, ikaw 2018 nagbenta ka. You have until 2019, 2021. So hanggang 2021, dapat i-assess ka ng BIR. So maghintay ka within 3 years. Pag walang assessment sa iyong BIR, it's considered na safe ka na. Okay na. Hindi ka na kailangan i-assess. Maliban na lang kung meron kang panloloko or fraud or katiwalian or meron kang hindi idineklara. 10 years ang binibigay sa BIR. Yung nangyari dito kay Miss Alice in Wonderland, wala pa yatang 10 years. So ang BIR, motu proprio, ibig sabihin sa sarili niya, pwede niyang ipatawag itong si Alice in Wonderland kung siya ay Pilipino pa. Oo. Or magkakaroon ng tax exchange information with the US kung nasa US siya para pilitan itong si Miss Alice in Wonderland na magpaliwanag. Ngayon, may issue rin dito kasi si Chris daw, di ba, allegedly, binigyan daw ng mga bag nung kaibigan na galing US. Si Gary ba yun? Gary something? Yun yung kinukwento. Oo, yun ang kinikwento, di ba? Assuming na binigyan siya ng mga bag, subject yun to donor's tax. Ay? Di ba? Pero kailangan patunayan. So, dapat magkaroon ng ebidensya na talagang nakatanggap siya at talaga may pinadala dito na mga bags. So, yun ang tungkol dyan nga sa kay Chris at saka kay Alice in Wonderland at saka kay Lagreta. May tanong po dito, Attorney Nick. Sabi ni Carolina Mapalad Butler, paano natitrace ng BIR na mali ang binabayad mong tax sa ordinaryong empleyado lang? Ayan, oo. Kasi pagka business, talagang tinututukan yan. Kasi maraming divisions ang BIR at may mga regional offices yan. So, meron talaga silang program. Every year, may program sila kung sino ba yung kanilang tututukan. Yan ay paiba-iba, depende yan sa policy ng BIR. For example, dati meron tayong tinatawag na RATE, Run After Tax Evaders Program. So, because of that, tingnan nila, tinitrace nila ang history Kunyari, for the past 5 years, mataas ang bayad ng mga taxes nitong industry na ito, biglang bumaba. So, tingin nila, naku, parang something is wrong, ganyan. So, tututukan nila. Kumbaga, random yan kung ano yung mapili ng BIR. Ngayon, ang magpapadala sa iyo ng LA, yung Letter of Authority, pwede yung National Office, pwede yung Regional Office. Depende yan. Pwede rin yung Large Taxpayer Service. Sa palagay ko, itong si Miss Alice in Wonderland, baka sa Large Taxpayer Service siya pinadalhan ng assessment. Oo. Kaya, paano malalaman? Pagka yung BIR, binulat-lat lahat ng records kasi nagbabayad, I suppose nagbabayad itong si Miss Alice in Wonderland every April 15, di ba? Nung kanyang income tax. So, siguro tiningnan yon. At sabi nila, teka, parang may mali or kulang ang withholding or kung ano-anong mali. Then, sa tingin nila, may deficiency, kukumputin nila yan. Meron silang mga presumption, ipe-presume nila na ito yung hindi mo nabayaran. Tapos papadala ng LA itong si Miss Alice in Wonderland. Okay. Tanong po ulit. Sige pa. From Alkinto. Sabi niya, hello po, Representative Mocha 2019. Yes. Kasosyo party list. Tinagdag ko na lang. Tanong po kay attorney, may system po ba na pwede sa business na kahit nasa overseas po kami ay mamamonitor or ma-check po namin ng daily sales ng isang negosyo?
Yan ay unless meron kang internal system sa iyong business na nakakonect ka na pwede mo i-trace, pwedeng mangyari. Kasi for example, sa mga malls, di ba? Kaya kumikita ang mga malls kasi nakakonect yung cash registers nila sa mall mismo. Kaya nalalaman na, kasi ang mga malls, bukod sa babayaran mo, let's say, yung space, space, nakakonect din yan sa ano mo sa cash register machines mo. So, kapag ikaw ay nakabenta, automatic may percentage yung mall as the lessor, yung owner ng mall, di ba? Kaya kumikita sila. So, kung yung si Alquin to. Oo. Kung siya ay merong software na pwedeng i-connecta yung sales dito sa Philippines, nasa Amerika siya, then pwede niya malaman. Ang BIR right now, ina-attempt pa yan. Kaya nga mayroon tayong mga tinatawag na POS, point of sales machines, cash register machines, na dapat i-connect. Pero hindi pa lahat kasi konektado dahil una yung infrastructure masyadong mahal para sa BIR para mag-connect. Pangalawa, hindi lahat ng mga kumpanya sa Pilipinas, lalo na yung mga medium ang size, di ba, makaka-afford ng software collection. Pero maganda sana yon kung nakakonekta at mamamonitor. Attorney, ito, may tanong ako. Yung sa BIR ba, yung mga hindi nagbabayad ng mga tax, na parang may mechanism ba na ginagamit para mahuli nila? Yes. Maraming paraan ang BIR. One is, una, titingnan nila mismo yung records mo. So, pag nakita nila, may mga mali-mali dito, re-recompute nila Kukompute sila ulit. Then, i-assess kanila, papadalang kanila nung sinasabi nga natin na PAN, preliminary assessment notice, kasi kinumpute nila. Pangalawa, pwede nila ikumpara ka sa isa pang negosyo na ganun din ang ginagawa. Kunyari si Attorney Trixie, kaya nagbebenta din siya ng coffee table book, di ba? Tapos ang kita niya, sabihin natin 5 million, pero ikaw ang dineklara mo lang 1 million. So magtataka ngayon ng BIR. Bakit ganon, di ba? So, pwede ka i-assess din. Pangatlo, pwedeng, di ba, bumibili ka ng coffee table book mo sa source, di ba? Yes. So, sino yung mga sources mo? Titingnan ngayon ng BIR. Kunyari, ang source mo si Madam Mocha. Siya yung nagbebenta sa'yo. Titingnan, sasabihin kay Madam Mocha, okay, nakabenta pala siya ng 10,000 books sa'yo. Pero ang dineklara mo na na-receive mo is only 5,000. Bakit may discrepancy? So pagka may discrepancy, maghihinalang ngayon ng BIR. Doon ka ngayon i-assess. Oo. Kaya may paraan ang BIR para malaman. Pero kami, attorney, kaming mga ordinaryong mga Pilipino, pwede ba kami mag-report ng mga ito? Maganda yan. Yes. Maganda yung natanong niya. Meron kasi tayong tinatawag na Informer's Tax Reward. Ay, gano'n? Ay, gusto ka, ang dami ko susumbong. Nainis ako doon sa mga nagtatago-tago dyan na may mga business. Sige, May malaking gate pa. Kapit-bahay niya tayo. May bayad yun, ha? Pero kailangan mapatunayan mo na talagang na hindi nagbabayad ng tax ang isang kunyari, hindi kagalit mo or isang nakikita mo, teka, kumikita to, bakit ganito, di ba? Pwede mo i-report yan. Yun nga lang, kailangan, at saka confidential yun Hindi ibo-broadcast na, itong kapitbahay mo, ni-report ka, hindi gano'n. So, confidential yun. 10% ang makukuha mo. May tax sa Informer's Reward. Oo. Pagkakakitaan natin Tama yan. Doon tayo, kumita tayo, magsumbong Marami sa inyo. tayo. Punta ako sa inyo. Ay, contact nyo lang ako kung may kung kayo. 5% sa akin, 5% sa inyo. Tama. Ito pa, attorney, ito yung kasi di ba nagkaroon ng issue na yung may isang, may tinaksan na Korean cream, di ba? Tanong ni Grace Bermudez Fredeluces, pag bibili ba ng wine dito sa duty free ng Singapore, magbabayad ba ng tax dyan sa NAIA? May nabasa yata akong pinabayaran dala niyang cream na galing Korea. Siyempre, pagka in-import dito, dinala sa Pilipinas at hindi naman commercial ang quantity, kasi isa lang. Okay lang. Okay lang. Di ba yung standard rule of thumb natin, di ba? Mga 10 pieces, di ba? Hindi naman ibebenta yan, kundi pansarili mo lang. Okay lang. Walang bayad yon, walang duties yon. Pero kapag bulto-bulto, Ay, box. meron na. So, ang sagot po, wala pong tax, Ma'am Grace. Ayun. Nanonood pa ng nanay ko, pakibati naman, Drew, si Dr. Estrelita. Hello po, binabati ko po yung nanay po ng napakabait, napakaganda, na si Madam Mocha. Yung nanay po niya, hello po sa Ano inyo. pa nga nanay ko? Doktora Estrelita Uson. Yan po. Sabihan mo nga na-stress siya, basa ng mga post ko, murahin si ganito, murahin ng ganyan. Gusto ko na nga i-block yung nanay ko eh. Wala po kayong fan. Maniwala po kayo sa anak niya. Sobrang galing po niya. Alam niya po yung ginagawa niya. At ako naman po, sobrang sinungaling.
Ikaw talaga. Alika rito. Okay, balik tayo. Okay. Ay, Madam Mocha, since ka to, gusto ko itanong to, attorney. Kasi madami na ngayon yung mga, antag dito, madaming mga nakukulong, ganyan-ganyan. Yung mga, kung po ba, yung mga bail po ba, na, may tax deductible ba yun? Tax deductible? Bail? Oo, Yung bail bail. nila? Hindi. Hindi ba ganun? Kasi pagka nag-bail sila, di ba? Ibig sabihin yan, magbabayad sila ng certain amount, di ba? Or minsan, may insurance company bayaran na yung premium, tapos ibig sabihin, present nila yan, di ba? On recognizance. So, nandyan, hindi yan natataxan. Ay, ganun ba? Ang tataksan yung kumpanya, let's say insurance company na Ay, nagbenta ganun. kasi sales nila yon. Ay, Yun ang pwede palang tataksan. ganun? Oo. So kapag kinasuhan niya ako, meron palang company, no? Na parang Oo. Oo, yung company ang tataksan. Yung ba yung Kasi bonds? services. Ay, Oo, yung bonds, tama. bonds, Oo, yun. mga bonds. Siyempre, income nila yon, di ba? So, sila yung tataksan. Income tax, pati VAT. Kasi services yun. Ay. Kaya pala may kinukuhanan sila Trillanes. Naalala ko pala last time may nagtanong sa atin, kaya lang hindi na natin na-tackle. Kasi ang question niya, kung magtatayo daw siya ng negosyo dito sa Pilipinas, ano daw yung mga requirements? Kasi January ngayon start, di ba? Siguro maganda sagutin lang Sige, natin, maski maiksi. Ano? Yes. Una, kung yan ay single proprietorship, kasi parang ang tanong yata dati, sari-sari store yata, kung magtatayo siya ng alam niyo, importante ito, lalo yung mga kasosyo natin nakikinig, kasi ito ang napakagandang programa ni Madam Mocha para sa mga magtatayo ng negosyo. Opo. Makakatulong tayo talaga sa maraming ordinaryong mamamayan. Oo. Yung pag magtatayo ka ng negosyo, single proprietorship, okay, hindi ka pupunta sa SEC. Kasi ang SEC para sa korporasyon at saka partnership, mag-isa ka lang. So saan ka pupunta? DTI lang yan. Department of Trade and Industry. Kukuha ka dyan ng license, yung certificate. Okay, pagka naibigay na sa'yo yan, then punta ka ngayon sa barangay para humingi ka ng clearance na maitatayo. Kasi kailangan yung may name ka eh. Kunyari, Drew Coffee Table. Yan. Enterprises. Ayan. Kasi single proprietorship ka, mag-isa Oo, ka siya lang. Oo, so Drew Kalapati. Kalapati Shop. Okay. yan. So, DTI. Oo, DTI, ano? DPI. DC, Drew Kalapati Shop. DCS. Tapos, Drew sige. Kalapati Shop. Okay. So, bibigyan ka ng pangalan ng DTI. Titingnan kung may kapangareho kang pangalan. Pag wala, ibibigay sa iyo. Correct. So, ikaw na lang. So, bali, registered ka na sa DTI. After that, punta ka sa barangay at sasabihin mo sa barangay na, hingi ako ng clearance. Mura lang naman ang bayad doon, mga 50 pesos lang yun. So, bibigyan ka ng clearance. After that, pupunta ka ngayon sa BIR, i-register mo yon yung business mo. So, mag-a-apply ka ng tinatawag nating Certificate of Registration or COR, ang tawag doon. Yan, sa application form, may checklist. Check mo, ano-ano ba yung mga taxes na pwede mong bayaran. So, dapat yan, may kukonsultahin ka. Hindi basta check lang ng check or hindi yung tanong lang na to. Kasi minsan mali-mali eh. Alam nyo kasi, ang mahirap, pag chinek mo, at hindi ka pala nagbabayad ng taxes, pagka nagsara na yung kumpanya mo, magkakaroon ka ng tinatawag na open cases sa computer system ng BIR. Kailangan i-close mo yon. Hindi ka naman talaga magbabayad ng tax kasi hindi ka naman subject doon. Pero chinek mo kasi yun nung una pa lang. So meron kang open cases, para ma-close yun, minsan magbabayad ka. Multa, kasi kailangan may tax returns So, ka. ano po advice nyo? Magkonsulta muna bago Okay. sila mag-check na mag-check. Konsulta muna. Kasi minsan, Sa abogado? Sa abogado hindi lang accountant kasi minsan mali rin yung sinasabi ng accountant kasi depende sa business nung magtatayo. Check mo yan. So anong mga normal, mga usual income tax, syempre magbabayad ka ng buwis, magbabayad ka ng VAT, withholding taxes, ganyan. So i-check mo yung mga yon. Tapos may business registration amount kang babayaran, 500 pesos lang naman yon. Tapos since single proprietorship, yung tin mo, yun din ang tin ng negosyo mo, iisang tin lang yan. Okay? So bibigyan ka ngayon ng BIR ng COR, Certificate of Registration. So meron ka na noon. Tapos maghihintay ka ng ilang weeks or months saka ka i-issue nung tinatawag na BIR permit, di ba? Okay. So after that, pupunta ka ngayon sa munisipyo at i-register mo ngayon yung business mo para makakuha ka ng business permit or mayor's permit. Base ngayon ang babayaran mo dyan, ibabase doon sa iyong capital na nag-start ka ng negosyo mo, sari-sari, magkano yung capital mo, yun ang
titingnan ngayon sa listahan ng munisipyo o ng City Hall kung magkano yung babayaran mong tax. At yung mga iba pang permits like yung fire extinguisher, building sanitary permit, yung mga ganyan. And then, kapag na-issue, sa BPLO yan sa Business Permits and Licensing Office, lahat ng City Halls natin merong ganon, BPLO. So, after that, okay ka na. Kung ikaw ay may mga tauhan, syempre inform mo rin ang DOLE kung ilan ang taon mo. Kasi kung less than 10, may mga benefits yan. Hindi ka masyadong magko-comply sa lahat ng requirements kasi konti lang naman ang tauhan mo. And then, yun, pwede ka na mag-start ng business mo. Basta Ayan. ako, madam, ang gusto ko pa rin talaga na business, magsusumbong ako. Marami tayong katanungan sasagutin natin mamaya yan. Halimbawa, Attorney Nick, paano daw kung online store ang itatayo niya, may tax ba ito? Pero magpapalik po ang tambayang Mocha at Drew, huwag kayong mawala mga kasosyo. Ako po si Mocha Uson Bakla pa rin, Drew Olivar. with Attorney Nick Nangi. We'll be right back. Welcome po mga kasosyo. Dito sa tambayang Mocha at Drew, ako po si Mocha Uson. Bakla pa rin, New Year na. Ay, mag-February na, bakla pa rin, Drew Olivar. With our tax guru, Attorney Trixie. Ay, Yan. mali. Attorney Nick Nangi. Ano ba yun? Sanay naman sa attorney Oo. Sa Attorney Nick, Yan, ito po. Sabi ni Jackson Libatin, pangatlong tanong ko na ito. Sorry. Paano ang tax kung online store itatayo ko? Saan ako magbabayad ng tax? Kasi buong Pinas saklaw ng online store. Yes, oo. Alam mo, kung siya ay nasa Pilipinas, okay, at magtatayo siya ng online store, syempre i-register din niya yan. Okay? As an ordinary corporation, as an ordinary business, yung kanina dinescribe natin, ganun ang mangyayari. Yun nga lang, mahirap talaga i-monitor yung sales sa pagka-online business Hindi mo kasi, paano mo ititrace yung paper trail na sinasabi o audit trail? Kasi online lahat yan. Wala pang sistema talaga ang BIR ngayon para ma-monitor yan. At yan ay pinag-aaralan pa. Ang hirap kasi internet-based Hindi ka na naman magbebenta sa Pilipinas, magbebenta ka worldwide, di ba? Vice versa, kung ikaw naman ay nasa US o nasa ibang bansa at mag-online shop ka or store, ganun din na i-register mo rin kung saang bansa ka nandoon. Yung pag-monitor niyan, kung saan ka magbabayad na jurisdiction, yun ang mahirap gawin. Pero normal is register mo rin siya just like any other ordinary company dito. Yung attorney, yung kapag, di ba yung sa pag nag-YouTube ka, di ba? Tapos kumikita Yes, kumikita, oo. Ganun din ba? May babayaran ka din ba? Dapat doon? meron, oo. Meron dapat. Dapat i-register mo yung sarili mo as a single proprietorship. Tapos ang mangyayari nga niyan, kada bayad sa'yo, kunyari online at saka YouTube, kada bayad sa'yo, mag-i-issue ka ng resibo. Yes. Kung sino yung nagbayad sa'yo, ipapadalan mo yon ng resibo. Kasi i-register mo rin yung mga OR mo at saka mga, official receipts. So, i-issuehan mo yon. Hahanapin mo yun kung sino yung taong yun. At the same time, yung mga VAT din yan. Tapos, kung may withholding taxes, mag-withhold ka rin. So, same rin ang procedure, except that, hahanapin mo kung sino nagbenta kung sino yung binentahan mo. Yes. Attorney, may tanong ako. Yung sa GoFundMe, kung doon, di ba? Parang ang lalaki ng mga donations Tama, doon. ganyan. subject to donors May tax yun, yes. May ganun din. Oo, kasi ang taxes kasi natin, lalo na kung Pilipino ka, within and without the Philippines. So, ibig sabihin, lahat ng kikitain or kikitain mo, ganun, magbabayad ka ng tax. Kung magdo-donate ka, may donors tax din yun. At ikaw ang magbabayad as the donor. Ay, ganun. Oo. Parang wala akong nababalitaan, attorney. Wala, oo. Kasi nga mahirap i-monitor. So, kung wala pa kasing system, alam nyo kasi masyado mabilis ang technology natin Hindi maka-keep pace yung ating BIR dun sa ganon. Pero, ideally, dapat talaga mabuwisan yon. By the way, balita lang natin sa mga nakikinig sa atin, yung road board, di ba? Yes. Bumoto na ang house, di ba? Yes, yes. Na i-dissolve na yon, di ba? So, mawawala na. Tapos yung mga taxes na kinolekta nila, yung motor vehicle utility charges, babalik sa national funds. Ay? Para gamitin ng DOTR, Department of Transportation, and all other government agencies para ma-improve ang infrastructure natin. Kasi nga kulang tayo ng funds for that. So, i-abolish na siya. Ngayon, I think nagkaroon ng usapan with the Senate na yung tungkol dito sa road board na ito. Salamat po.
Ay, ano to? May burger ba? Oo. Ayan po, meron po tayong advertisement. Sige, basahin mo, Drew. Ayan, maraming salamat. Maraming salamat Wow, naman grabe. po na may nagbigay talaga ng burger sa amin. Ang sarap nito, no, kay from Girly Abalos. Napakabuti Ay, grabe, talaga ang nito. bango. Ang sarap nito. Nauubos ko to. Wala mo nang Nabigyan ako ng diet. Tortrix. Oo, wala diet. Cheeseburger. Ang Thank you sarap. po, Ang Ben's sarap. Burger. Wala pa tong tax. Ang init pa. Ano ito, since nagpo-promote siya, advertising expense niya to. Ay, ganun. Oo, so madadeduct niya to sa kanyang taxes. Ay, wow. Kaya the more na ibigay nila sa atin, deductible yun. Ay, gano'n. Ay, very good. Tax deductible. Thank you po. Maraming salamat po. Kainin ko to mamaya. Ma'am Girly Abalos. Maraming salamat. Kita kami ni Ma'am Girlie Bili niya na kayo sa isang Ben's restaurant, eh. Burger. Burger. Burger na eh. Oh, ano na? Sana So, tayo? yung road board tax, pagka nawala na yan, sabihin, inabolish, yung pera na nakolekta dyan, yung motor vehicle utility charges, babalik sa national funds. Okay. At imbis na ang BIR, yun ang nabasa ko sa mga reports, imbis na BIR ang mag-aasikaso nito kung paano gagamitin, ididiretso na yata sa Department of Trade and Department of Transportation at saka yung iba pang about buildings and infrastructures para yung mga roads natin ma-improve, which is a good sign. Kasi nga, allegedly, napaka-corrupt daw ng road board. Parang ang dami ng ang dami ng budget nitong DO Oo, Department of Trade. Kasi kailangan talaga, oo. In-slash nga Oo. yung Right now pala, update natin ng mga tagapakinig natin, yung mga katambay at saka mga kasosyo na ang Senate, wala pa sa agenda nila nitong linggong ito, wala sa agenda nila yung mga tax reforms, wala. Ang pinag-uusapan ngayon ay yung bill, ay yung General Appropriations Bill, GAB, na pilitin nilang matapos na para mapirmahan na yung national budget natin. So yung nakatutok lang sila doon ngayong linggong ito. Grabe, no? Ang mga national budget. Pag pinag-usapan, walang kumukontra talaga. Oo naman. 14 po ang umuo na tuloy ang national budget, di ba? Tapos Yan. tahimik sila ngayon dito sa mga bills about dito sa mga taxes kasi nga malapit ng election, di ba? Tama. Linis-linisan, dapat walang issue. Oo, ganyan sila. Oh, eto Yan na. na. Oo. Oh, ito, pag-usapan naman natin nga yung pag okay nitong bill Yeah. na ibaba po yung age of criminal responsibility mula 15 years old to 9 Ay, years hindi old. natapos. 9 years old. Uy, Paglabas napansin ng bill. mo. Di ba mga balita puro ano? Ay, puro nga kwan. Di ba nilabas yan, yung bababaan yung kwan, yung Edad. yung edad from 15 to 9. Abang mga palabas ngayon dito sa mga news ngayon sa GMA tapos ABS-CBN. Pero namumukod tangi talaga tong GMA, no? Ang dami talaga, puro mga bata talaga Na na mga ano sinasaktan. daw? Oo. Yung isa, sinampal ng teacher dahil kwan daw po, hindi nakapagdala ng ballpen. Madam! Wala akong ballpen, sinampal ako, ganyan. Tapos isa nagnakaw naman, ng cellphone. yung nagnakaw ng cellphone na bata, pinagpapalo, ganyan, Pinagpapalo ng hinapasampas. tatay Tapos meron pa yung isa, yung may bago ako bata nakita. rin na may ano na. Oo, madam. Ano ba yung ginawa niya sa isang bata rin? Oo. Ano yung ginawa sa isang yung bata, yung baby ito, pananakit ng yaya sa kanyang alagang bata, huli sa CCTV. Parang nag-usap-usap sila na, dapat ganito ang maipalabas Pakita natin natin. na inaapi ang mga Oo, kabataan. inaapi talaga tayo. Ganyan. So, Atty. Nick, ano ba ang kasama dito sa bill na to? Una, mag-comment lang ako doon sa mga ginagawa ngayon ng mainstream media, Oo. di ba? Yes. Alam nyo, mapanlin lang sila. Kasi hindi naman yun ang issue. Tuloy ang mga tao, appeal to the emotions ang ginagawa nila. Ano sa mga arguments, pagka mag-appeal ka sa emotions, makikerry away ang mga tao. Kala naman yung sinasabi mo, kapani-paniwala. Di ba? Yes. Maraming ganyan eh. So, sana wag paniwalaan ng mga nanonood sa mga TV, yung mainstream media, kasi nanlilin lang sila. Hindi yun ang issue eh. Attorney, Oo. mainstream media tayo. Mainstream na ba tayo? mainstream na ba to? Oh, pero vlogger pa rin Vlogger ako. pa rin. Nakikisaw-saw lang tayo. Oo, Kala ko minsan Yung naman. iba, yung Oo, yung ilang. iba. Yung iba. Feeling ako Oo. na si Corina. Okay, go. Oo, yung iba. Kasi etong bill ngayon sa House, di ba, ina-attempt nila na mag-amyendahan yung tinatawag nating Juvenile Justice and Welfare Act ng 2006. At ang ginawa lang naman dito, binababa lang naman yung criminal responsibility, hindi liability. Magkaiba yung dalawa. Oo, from 15 to 9. Pero hindi ibig sabihin noon magiging criminal sila. So, kasi ang nangyayari, nakikita ko sa ibang mainstream media, biglang sinasabi, ito ang mga tatakbo sa Senate na mga ayaw dun sa bill na yon kasi nga pro-child daw sila. At ito naman daw ay mga
hindi pabor sa bill na ito, anti-child. Siyempre, isipin ng mga tao, dito tayo sa pro-child. Siyempre, puro dito ang boboto nila, pero mali yung pinapakita nyo kasi hindi naman yun ang sinasabi ng bill na ito. Ang sinasabi ng bill na ito, yung mga batang 9 years old, okay, kapag nung time na kinumit nila yung sinasabing crime, yung krimen, 9 years old pa lang sila, exempted sila from criminal liability. Ang liwanag nasa bill. Exempt sila. Hindi sila kakasuhan. Hindi sila kakasuhan, exempt from criminal liability. Pero, isa-subject sila doon sa tinatawag nating intervention Ibig program. sabihin. Oo. Ibig sabihin, merong programa para sa kanila. Kasi, ang hirap kung ang mga bata, ibili mo, isasalpak mo yung mga yan doon sa mga kasama ng mga matatanda, adults, sa isang kulungan. Siyempre, hindi ganon. Hindi yun ang intention ng bill. Oo, ang sinasabi sa bill, criminally, exempt. Hindi sila pwedeng sabihin kriminal. Yung nga lang, So, walang record. walang record. Isa-subject sila to intervention program. Ang gagawin sa kanila, pag sila ay kinuha sa kustodiya, yung mga otoridad natin, i-release sila dapat sa mga magulang. Sa mga magulang o kaya sa guardian o kung sino yung pinakamalapit na kamag-anak, let's say lola, ganyan. I-release yung mga bata doon. Pero kukunin sila. Ngayon, itong child na to, dapat meron kasing community-based na intervention program, yung mga LGUs. Kaso ang problema kasi noon, nung nagkaroon ng batas na ganito nga, hindi naman pinondohan. So saan kukuha yung mga LGUs ng pera para magtayo ng mga ganito, di ba? Magkaroon ng programang intervention. Kaya hindi maipa-implement. So sino ba may kasalanan? Hindi yung bata. Hindi dapat bata ang sisisihin dito. Ang sisisihin yung pag-i-implement. Paano naman nila ma-implement? Wala naman silang budget. Kasi yung mismo nagpanukala, hindi pinondohan. Ngayon, sabihin na natin, okay, may pondo yan. Sabihin na natin, merong oversight committee. Oo. Ang Congress. So, pwede nilang subaybayan na ipatupad nyo ba? Kasi may budget ito. Anong Sabihin, ginawa hindi nyo? nila nagawa yung function na yan. Hindi nila ginawa yung function nila. Hindi dahil yung mga bata may kasalanan. Kasi walang kamuang-muang ang bata, di ba? Naintindihan ko si Attorney Trixie, very passionate siya. Kaya talaga nagko-comment din ako. Kasi passionate din ako. Kasi bakit natin sisisihin ang mga bata? Ang mga bata walang kaalam. Lalo na kung 9 yan, di ba? Siyempre may mga pamangkin din ako na 9 years old na parang, teka, ang hirap sabihin mo, criminal. Hindi niya naintindihan kung ano yung krimen, yung salitang krimen, di ba? Pagkatapos isasama mo pa sa grupo ng mga matatanda na sasabihin at magkaka-record sila. Magiging balakid in the future sa kanila, hindi maaalis. Pero hindi yan yung inaprobahan. Hindi yan ang inaprobahan. Ang sinasabi nga dito, dapat nga i-commit sila sa tinatawag na bahay pag-asa na hindi naman lahat ng LGUs natin meron, di ba? Hindi na nakakalungkot. So, panahon na siguro na kailangan ipondohan na. Dapat pondohan. Kung sakali mang pinondohan na yan noon, dapat may oversight. Ibig sabihin walang ginawa noong panahon ni Noynoy. Exactly, wala. Bakit magreklamo itong si Bam na sinasabi, it's immoral. It's immoral na yung mga 9 years old magkakaroon ng age of magkakaroon ng responsibility, criminal responsibility. Hindi naman sila criminally responsible. Exempted nga sila from criminal liability. Hindi alam ni Bam yung batas na ginagawa. Ito makaling lang na pampansang pangit na to, no? Madam, di ba, na parang pinapalabas pa niya na parang yung mga bata daw. Nililin lang niya itong mga tao about dito sa bill na to na sinasabi niya mga bata daw ay kawawa naman daw sa mga kulungan. Ano ba? Hindi nga ikukulong eh. Hindi nga kulungan. Talaga mapanlinlang ka talaga. Linlangin mo na lang na maganda ka dahil kaso walang naniniwala ata. Walang naniniwala. So, number 1 po, mga kasosyo, ayan. 9 years old, hindi sila criminally liable. Exempted sila. Yun ang nakalagay sa Exempted bill. nga Exempted. Yung nga lang, lalagyan ngayon ng intervention programs or papaigtingin ang intervention program. So, dapat ponduhan yung mga LGUs Na dapat, na ginawa na noon pa yan. Ikaw, Bam Aquino, nagrereklamo ka at sasabihin mo pa na dapat pinararami ang bahay pag-asa. Bakit hindi nyo tinutukan noon yan? At humihirit pa yung iba na sinasabi immoral daw, di ba? Di ba may kamag-anak itong si na immoral, di ba? Sino? Si yung binabanggit mo dito kanina lang. Di ba? Yung nakikiapid sa asawa na may asawa, di ba? Di ba? Kaya bago ka maghugas ng bago ka magturo-turo ng tingnan mo muna yung sarili mo, di ba? Kasi nagpo-point siya na immoral. Teka, tingnan mo ang pamilya mo, ang mga relatives mo, di ba? Ito pa, attorney, kung hindi pa inaprubahan itong bill na ito sa pagbaba ng age of criminal responsibility, hindi mapapag-usapan. Walang
gagawin. Kaya nga, kayo, Correct. ikaw mga Aquino Oo. kayo, ha? Oo. Yung mga bata na pinabayaan nung panahon nyo, ha, na walang responsibilidad, walang intervention, dahil hindi pinondohan, at walang oversight din sa mga ahensya ng gobyerno para makasiguro na nababantayan ng mga bata. Yung mga bata na yon, ngayon ay mga malalaki na profesional ng mga kriminal. Tama, Ay, oo. ulupong ka talaga. Tama, oo. Galing. Tapos dito rin, nakasaad din dito sa batas na ito, ay itong bill na ito, kasi bill pa lang siya ha, hindi pa siya batas. So, pipirmahan pa siya ni President Duterte eventually, di ba? Nilalagay din dito, yung mga magulang na naging pabayaan. O yan, kasama. Ay, yes. Ipaliwanag po natin. Oo, yung mga magulang. May pananagutan. Yung mga, or any person, hindi lang yung magulang ha, magulang, kamag-anak, or kahit na guardian, o kahit na yung mga sindikato, di ba? Kasi maraming gumagamit ng kabataan, di ba? Talaga. Ano ka lang sa Manila, streets of Manila, nasa gabi may makikita ka mga bata na kahit na umuulan, nandun sila sa kalye, tapos di ba nakakaawa, nakakadurog ng puso, di ba? Tapos tama ba Sige. yan? Siyempre hindi gagawin ng mga bata yan unless may nag-uutos sa kanila. Di ba? Pupunta sa ilalim ng ulan, tapos naglalakad-lakad na ganyan, di ba? Parang Paubos mo Di itong ba? sampagita. O yung mga Ganyan. ganun, di ba? Hindi nila gagawin ng bata yan. Normally, ang mga bata maglalaro sa bahay, matutulog, maglalaro, di ba? Bakit sila ganun? Napipilitan niya mga yan. Bakit hindi na action ng DSWD? Dapat tinitingnan yan, di ba? Kinukuha sila for intervention, ganyan. Or may mga programs dapat para sa mga bata. Yes. Ngayon, ang sinasabi dito sa bill na ito, ang mga magulang or any person ang kakasuhang criminally. Sila yung ipapunish. Ah, right? yun Ganon. pala. So, yung bata, 9 years old to 15, exempted. Oo, ilalagay sila sa intervention program. Yung Intervention mga, sa bahay pag-asa ng DSWD. yan, oo. Ang kakasuhan Yun ay, ay mga magulang. Ay, di maganda. Yun ang maganda. Oo. Ay madam, ito nga na parang ang problema naman, paano naman ito nga mga magulang pasaway nga, paano sila paano nila tuturuan yung mga anak nila? Wala nga silang alam na maganda na ituturo sa anak nila. Dapat may ibigay na project din Oo. para mag-seminar itong mga seminar itong mga magulang na Yes. to. Yan responsibility na yan ng mga local government units kasi may barangay naman tayo at saka may mga city halls. Meron sila kasing tinatawag natin sa police power, yung safety, yung public order, yung para sa community. Edukasyon, Gagawin training, dapat nila yan. sustainable Tama, livelihood. dapat gawin nila yan. Kasi ang root naman ito is yung kahirapan talaga. Yes. Kasi kumakapit sila sa patalim pero hindi natin sasisihin ang mga bata at hindi natin dapat gawin silang dahilan dahil dito para lang sa mga election agenda na gusto nila, Yes, yes. iboto sila dahil daw mapanira daw to sa mga bata. Nililin lang nila, nanloloko sila, hindi ganun yun. Kaya nga po yun yung platform. May advocacy yan natin ng kasosyo, yung pangkabuhayan po sa barangay levels. Yes, maganda yan. Na easy access sa mga training. Dapat lahat ng tama. ahensya na sa isang one-stop shop pangkabuhayan center Tama, na. oo. Kasi ang solusyon talaga sa kahirapan, bigyan mo ng trabaho. Yes, yun yes. nga. Tama, Negosyo. tama, negosyo. At saka yan din ang layunin ng Train 2. Di ba? Na ngayon ay naka-shelf muna, hindi muna nila inaksyonan kasi nga election time. Pero tama yan, Madam at saka Drew, no? Na dapat talaga tutukan yung negosyo para magkaroon ng kabuhayan ang mga kasosyo natin. Yes. Opo. So malinaw, hindi kukulong ang bata kundi ipapasok sa bahay pag-asa para sa intervention program at ang kakasuhan ay ang mga magulang o yung mga sindikato at guardian. Guardian. So, okay, Yan. may responsibilidad sila. Sila naman talaga dapat, di ba, sa ilalim ng batas, magulang at mga guardians. Kaya nakikiusap ako sa anak ko, ha? Anak ko, ka nagpasaway. Ilan taon na ba Ang ka anak mo? nagbakla-bakla. Ilan taon na anak mo? 10 years old na. Oo. Pasok sa banga, anak. Kaya nga diba, Tony, ang kagandahan Huwag dito kang dahil lalabas. nagkaroon na ng awareness na Yes. pag-usapan, it's Oo. time na matutukan ng mga kabataan at ipasa ang responsibilidad. Hindi tinatanggal sa magulang ang responsibilidad at Hindi talaga. liability, Oo, di ba? At saka nasa civil code natin yan, may responsibility talaga ang magulang. Kasi siyempre, magulang yan di ba? Nasa batas na natin, noong pa, sila yung may primary responsibility. Ay, ang kagandahan po dito ay kailangan warning, wake up call, gising-gisingin na itong mga magulang na kapag pinabayaan nyo lang, ianak nyo sa tabi-tabi at ito ay ginamit ng sindikato o dahil hindi nyo nababantayan, hindi nyo napapangaralan, nagkamali sa lipunan, ipapasok po siya sa bahay pag-asa, intervention, mawawala siya sa bahay niya, mawawala sa pamilya niya, mawawala sa piling nyo. Tama.
kakasuhan pa kayo. Nako. So, ang maganda po talaga, spend time with your children. Pakarala po. Baka mamaya naman, ayaw nila palabas yung mga anak nila, ikulong naman nila, gawing aso. Nako, Ay, wag naman ganun may po. mga gumagawa ng ganyan, At madam. saka yung ibang nagko-comment kasi, sinasabi nila, may mga nabasa akong comments dati, na sinasabi, ano daw, sila daw, for example, nilooban. Kasi ginagamit yung mga bata, minsan, di ba? Oo, Kasya sa kasya mga butas, ayan, papasok sa bahay na nakawin. Galit na galit sila, vindictive. Gusto nila yung bata ikulong. Hindi kasalanan ng bata yan, wala yang alam. Yung mental discernment na sinasabi, wala pa yan huwisyo. So, bakit mo paparusahan yung bata? Hindi naman kasalanan niya ng bata. Ang dapat managot dito, yung mga nag-utos o yung mga naging pabaya. So, halimbawa, sa issue na yan, nanloob yung bata, nahuli yung bata, hindi siya ikukulong. Hindi. Lalagay Kukunin siya sa... dapat kukunin siya into custody, ibibigay sa magulang. Kung ang magulang ay matino, ha? Pero kung magulo rin pala yung then DSWD. Ano ba nangyayari ngayon? Ngayon sa sitwasyon ngayon? Kung anong meron tayo? Release lang. agad? Yes, kasi nga hindi wala sa nila ilalagay, di ba? Oo nga, oo. Walang facility, di ba? Walang ganoon eh. Kaya nire-release nila. Sabi na, hindi naman to makakasuhan ganyan. Kaya akala nila, pwede nang iyan yung mga bata. No, dapat may obligasyon sila na ilagay ito sa intervention. So, yan po yung kasama sa bill na inaprubahan. Yes. Kumbaga, maganda nga itong bill na to, may awareness. Kasi kung hindi, walang kikilos hanggang ngayon. Pero ang pinaka naiinis ako, yung oversight committee. Nasa kongreso po. Oo, dapat tiningnan na yan noong pa. Wala nga po. Busy sa pag-impok ng pera Yun para na. sa susunod na eleksyon at pagpondo di umano ng CPP-NPA. Anong ginawa nyo, Gabriela, ha? Dakdak kayo nakdakdak. Di sana na may ginawa kayo. Correct. Hashtag ano pa kayo dyan? Ano ba yung Pero alam mo, sinasabi maganda dyan na sa bill na yan, madam, na binabayong ang gobyerno natin, mafo-force talaga yan na maglabas ng pera para sa project na para mga facilities, para sa mga Oo, ganyan. kailangan talaga. Ang simbahan natin, di ba? O magdo-double ko na kayo na tatanggalin nyo na sa homily nyo si Duterte, na pangaralan nyo ng mga bata. Dapat naman Tapos ganun, ang mga mga magulang, magulang. di ba? Tama. Effort na talaga. Oo, parang di ba, Atty. Nick, tama. itong dahil nga sa anti-drug campaign ni Pangulong Duterte, di ba? Ang dami na nating mga rehab center in Nueva Ecija, 10,000 ng ano niyan, capacity. Capacity, oo. Ibig sabihin po, kapag naipasa na ito, itong bill na ito, na maging batas, itong ipagbaba ng age of criminal responsibility from 15 to 9 years old, natural, kasama na dyan yung pagpaparami pa ng mga bahay pag-asa, Yes, kasama yan. yung pagtututok sa LGU. So, ayun po, kaysa wala tayo. At saka may pera naman para dyan kasi may allotment na sinasabi from the tax code, merong share ang mga LGUs para dyan. So pwede nilang gamitin yun. O at least ngayon, matutukan na saan nyo ba ginagamit yung pondo. Meron na hangang-hanga talaga ako, madam, doon sa mga munisipyo dyan, no, na may mga bahay pag-asa. Meron din, madam, yung mga iba. It's time na matutukan yan. tama. At syempre nga, attorney, dapat nga may gawin talaga. Mas agresibo pa eh. Yung mga batang nasa lansangan, Oo. yung mga nanay may dalang mga baby pa, oo, na nasa init ng araw o sa pag umuulan. Dapat wala na po sila dyan eh. Tama. Oo nga. Alam mo, nakakalungkot nga, may balita dati ako narinig na yung baby, pinapasinghot talaga ng rugby para hindi tulog. magutom. Para hindi Ay, magutom. Para hindi, gamitin sa para paglimos. tahimik lang yung baby. Pero mo, nasa nabilad sa araw, di ba? O kaya minsan nauulanan. Tapos, karga, hindi kumikilos yung baby kasi nga pinapasinghot ng Opo. ng rugby. Kasalanan nito, hindi ng bata. Magulang. Yung magulang o kung yung sindikatong gumagamit sa kanila. Ito nga pong sinasabi ko, hindi ko po sinasabing wag po tayo magbigay. Tumulong po tayo. Tama. Pero syempre, kailangan tutukan po ito ng DSWD, Yes, oo. ng oversight function nitong Yes. Kongreso, kung sino man titingin dyan, nasa pangangalaga ng mga kababayan natin nasa lansangan. Yes. Kasi, diba, kailangan po talagang alagaan sila ng mga ahensya natin, bigyan ng livelihood, Tama. Yes. edukasyon, at yung family planning, ano ba yan? Sumasabog na tayo. Oo. Kahapon nga, madam, nag-live video ako. Kung napanood mo, may bata, yung video ko yung mga bata, tapos mag-ina na nagkukonsela ng mga bote na parang, anong future nito? Sabi ko, hindi ko naman sa minamaliit, pero may mas maganda pa na para sa kanila, para makapag-aral din naman tong batang to, ganyan, na forever ba silang na yun dapat talaga din ang isipin natin. Hindi lang itong, yung about sa magiging, yung issue nila na magiging pasaway sila, pero yung issue naman sana na ikakabuhay na yun for their future. Oo, pero at kaya yan ng huwag tayong mawala ng pag-asa. Tama, Kasi tama po yan.
Sa totoo lang po, nasa mambabatas po natin. Yes, eh. yes, nasa mambabatas. Ang, alam niyo yung solusyon dito sa problema, dahil kung ang ating mga mababatas, ginagawa ang kanilang trabaho, hindi iniisip ang pansariling interes, Tama ibagsak yun. ang gobyerno, pondohan ng tama, CPP, oo. NPA. Ang dami natin mga Tama yun. representative, kongreso, Oo. ang lalaki ng pondo, Tama yun. saan po napupunta ang Napupunta. pera? Yan, Dapat yan, sa oo. mga mahihirap sa bayan. Tama. Kaya may pag-asa. May Meron. pag-asa mga kasosyo. Meron talaga. Madam, meron na yung Pag-asa. buwan ginagamit nila ngayon, yung 50 million na parang reward money para doon sa makakapagturo. Okay lang ba sa'yo yun? Na pera ng bayan, tapos yung reward kay Bato Kabil. Ayun. Yun. Eh, syempre, kailangan ding iba-iba rin naman kasi, Drew, dahil kailangan mapunto yung mastermind, tapos mayor pala, malalim yung ugat na yun. Oo. Pero sana, syempre, ganoon din kay Richard Santillan. Oo nga, Magkaroon din dapat ng din, justisya. justisya. Pero ang maganda ay si Pangulong Duterte gumawa na ng, nag-utos na siya na magkaroon pa ng mas maigting na Yes, investigasyon tama, dyan sa tama. nangyari kay Richard Santillan. Tama yung sabi mo, Madam Mocha, na may pag-asa talaga. May pag-asa. Basta yung mga mambabatas Oo. natin na hindi makasarili. Yes. At saka maganda rin ito, sabay natin. Ibig sabihin, bukod sa kasi may allotment nga, National Revenue Allotment ang tax code natin para sa mga LGUs para gawin ito, kanilang obligation. Di ba? May obligasyon sila sa lipunan. Okay? Bukod pa dyan, maganda rin yung tutukan rin natin yung mga negosyo, livelihood programs. Opo. Yes. Na magkaroon sila. Kasi ang root talaga nito is yung ekonomiya. Opo, opo. Maganda nga may mga nabasa akong reports na mag-improve ang economy natin by 2020. Mafe-feel na natin. Ang ganda ng mga projects Yes. na nangyayari ngayon, di ba? Tapos kumukontra pa rin sila. Yung pagkontra nila, hinihila nila pabalik, parang crab mentality, which is not good, di ba? So may pag-asa tayo kasi nga, tutukan rin natin yung negosyo. Opo, kaya po mga kasosyo, yun na nga po ang ating gagawin. Kailangang easy access. Yes. Dapat hindi na mahirapan pa yung Tama. mga kababayan natin sa kami Yes. pupunta, saan Tama. kami maungutang. Huwag kayong magadala, yan po ang ating tarabuhin. Naku, ang bilis ng oras mga kasosyo. Ang ganda ng combination ng kwan kasosyo, madam. Magbi-business ka, ay lalabanan mo pa yung mga nananakot sa mga businessman, Ay, di ba? talaga, ikaw Talagang magre-report. kikita ka talaga. Di ba? Maraming salamat po, Atty. Nick Nangit. Anytime, Mama. Drew Olivar. Maraming salamat. Ako po si Mocha Uson. Kita-kita po ulit bukas dito sa Tambayang Mocha at Drew with Authority to Cruise Anglers and Spirit. Salamat po. Sina Mocha Uson at Drew Olivar sa programang Tambayang Mocha at Drew sa DWIZ.